Okay, so let's proceed with the long column. So, for the past days, yung natakil natin para sa columns is yung mga short columns. Columns lang, no? Short columns. So, ngayon, mag-proceed tayo with the long or tatawagin din natin siyang cylinder. Ano? In your steel design, I think tapos na din kayo sa cylinder columns pagdating sa steel design, no? So, meron kayong guidelines para malaman nyo kung yung column sa atin is considered as a cylinder, no? Ito po yung tinatawag nating KL over R, no? Meron tayong provision para dito. Di ko lang sure kung parehas yung sa steel or sa column. Pero, we have the provision din para dito sa ating cylinder columns. So by the way, kapag yung column daw is masasabi nating cylinder, kapag yung cross-sectional dimension natin is or are small compared with its length. Kunyari, hindi siya, yung column natin is maliit lang yung section, pero mahaba siya. Possible na yung column natin is slender or long columns. So parang hindi siya sa Bicol, sangkayaw yung tinatawag, no? Yung natitakal naman natin na short columns, yung dimension niya is, pwede siyang maliit lang din o kaya malaki, pero yung length niya, yung height niya is mababa. Sometimes, yung natakil nga natin, we have the pedestal, yung mga normal columns. So, yan yung ating short columns. So, meron tayong tatawaging degree of slenderness. Ito yung magsasabi sa atin kung yung ating columns is slender, kaya naman short columns. So, it is generally expressed in terms of tatawagin nating slenderness ratio. This is equivalent to KL over R, wherein yung L is the unsupported length o yung clear span ng ating columns. So, parang sabihin lang po, no? Kunyari, meron kayong support. So, yung unsupported length natin, L sub U, is ito. No? Ito yung clear length. Sa columns naman, parehas lang din. Yung clear length dito, ayan yung magiging unsupported length. So, divided by the radius of gyration. So, yung radius of gyration, we have the equation of square root of I over the area. Yung I is the moment of inertia. And then A naman is yung area. So kaya kailangan nyo ding familiarize yung different formula para sa moment of inertia. Meron tayong BH cube over 12 para sa rectangular. Para naman sa circular columns. Pi d squared over 32 or 64. D raised to 4 over 64. So, it has long been known that a member of great slenderness or mahaba daw pong columns will collapse under a smaller compression load compared doon sa mga short columns. So, kunyari, meron tayong long columns tapos short columns. Tapos sabihin natin parehas lang yung load P. Possible na unang mag-fail dito itong long columns. Kasi yung long columns, we all know na mas madali po siyang mag-buckle compared dito sa short column. Ano po? So, let's proceed. For the radius of gyration and unsupported length, L sub U. For the design purposes, susundin natin yung section 406.2.5.1 na sabi daw po, yung radius of gyration shall be permitted to be calculated by these three provision. We have A, ito yung main equation natin, square root of moment of inertia over the area, gross. Okay, so kung ito yung section natin, yung kabuuan. O kaya naman, kapag rectangular columns, 0.3 times the dimension in the direction of stability. So kunyari, meron kayong square column, sabihin natin ito, 200 mm by 200. Yung R, pwede nating matake as 0.3
times 0.2 or 200 mm. Meron tayong R. Kapag naman circular columns, 0.25 times the diameter. So, kunyari, yung diameter natin is 200. Pwede nating matake yung radius of gyration as 0.25 times the diameter or 0.2. Okay, kapag unsupported length naman, na-mention ko na kanina, it is the clear distance between floor slab, beams, or other members providing lateral supports. Ito yung pagkakaiba ng long column tsaka short columns. Sa long columns, kunyari meron tayong pin support, possible na mag-buckle kaagad po yung ating section or yung ating member. Wherein sa short column, magkakarampol lang siya inside o kaya naman mag-compress lang siya totally. Okay, kaya sa long column, mas tinitake into consideration yung buckling and ina-analyze din po yung pag-sway ng ating columns. Kasi, kunyari, merong lateral force like earthquake. Yung mga long columns natin, kunyari, walang support, let's say, unbraced siya, or walang lateral, or walang shear walls, ganun. Possible na mag-sway lang siya pag ganito. Yung pag-sway na yan yung kailangan nating ding i-consider pag nag-design tayo ng section ng long columns. So, matatakil natin yan ngayon. So, ito yung consideration para sa slenderness effects. We can consider slenderness effect or we can consider the column as long columns o kaya naman, hindi siya long columns. So, una, meron tayong dalawang type ng long columns or columns na pwedeng i-consider. Meron tayong columns not braced against sideways and then columns braced against sideways. Ano po yung pagkakaiba nitong dalawa? Yung columns not braced against sideways is wala po siyang lateral support. So, kunyari, wala tayong example dito. Kunyari, ito yung mga columns natin. Yung iba, nagpo-provide po ng, sabihin natin, shear wall. Sabihin natin, ito yung shear wall. Nagpo-provide ng shear wall para if in case magkaroon ng lateral loadings, yung columns natin, ganito, hindi siya magsisway pa ganyan. Ang tendency niya lang, pantay lang siya. Okay? So, mayroon kasi dito sa gitnang shear wall, o kaya naman may bracing na tinatawag. Kaya, not brace pala. Ito yung brace na sinasabi ko. May shear wall o kaya naman may bracing. So kapag na-unbrace, possible na walang wall dito or parang walang shear wall, ang tendency ng columns natin, mag-sway siyang pa ganito. Pag nagkakaroon ng lindol o kaya naman wind load, so ang tendency mag-sway siyang pa ganito. So unbraced naman yun. So, kapag unbraced, ito yung gagamitin natin. I-compare natin yung KL over R sa 22. Okay, next. For the column brace against sideway, ito naman yung consideration. Yung KL over R, i-compare natin sa 34 plus 12, moment 1 over moment 2. So, yung moment 1, ayan yung moment dito sa ating columns. Sa end columns dito, magkabilaan yan. Ito yung moment 1 o kaya naman dito ang moment 2. Tatandaan lang natin na yung moment 2 po, ayan yung malaki sa dalawang moment. Kunyari, may given sa inyong moment. Or kaya, na-solve nyo yung moment from, load combination. Mayroon kayong dead load tsaka live load. So, yung masosolve nyong malaki, ayan yung nasa denominator or yan yung M2. Always larger. Okay? Tapos, yung M1 naman, syempre, yung maliit. And then, iti-take note din natin na yung M1 over M2 is positive if the member is bent in double curvature. Tapos, negative naman siya kapag single curvature. Ito yung tinutukoy na pag-bend. Kunyari, meron kayong P, syempre yung tendency nito kapag merong load, hindi natin siya totally makikita, no? Pero over time, nagkakaroon yan ng bending or nagkakaroon ng pag-buckle.
i-exaggerate na lang natin yung ating figure. Pag buckle, ganyan. Okay? So, yung pag buckle na ganitong curvature, kapag single lang, negative yung ating M1 over M2. Pero kapag dalawa na yung curvature natin, kunyari, nag-buckle na siya, binakil pa. So, kunyari, nangyayari yun, kunyari, yung unang load natin, nagkaroon na siya ng pag-buckle. Tapos, over time, hindi pa naayos yung hindi na siya nagbumalik sa original state niya. Nagkaroon ulit ng pag-buckle or possible nagkaroon ng lateral loads. Yung tendency is nagganito siya. So, nagkakaroon na ng dalawang curvature. So, yung tendency naman nito, yung M1 over M2 is positive. Okay? Tapos, kailangan daw yung KL over R nyo, hindi na siya lumampas ng 40. Okay, yan yung slenderness effects natin. Next, ito na yung M1 tsaka M2. Value of the larger factored moment para sa M2. Tapos M1 naman, smaller factored end moment. Factored po siya, no? So, kunyari yung given natin is service dead load tsaka service live load na moment. Kailangan natin makuha yung, sabihin natin M2. Mag-multiply pa tayo ng combination ng load. MDL plus 1.6 MLL. Actually, meron pong combination ng different loads natin, no? So, yung natakil natin nung pinakauna. Pero yung combination lang ng live load and dead load, ito po yung mag-govern. Kasi, so, kunyari, meron pa rin tayong 1.4 dead load. Yung pinakauna sa combination ng load. Tapos, and so on, marami yan, combination ng load. Pero, among those combination, ito yung mag-govern pagdating sa dead load tsaka live load lang. So, yan. Proceed tayo sa effective length. Paras ba yung provision natin sa steel? Ay, hindi din ito eh. Kasi may ibang way tayo dito paghanap ng effective length, K. Pero yung, principle, parehas. Ano po? So, next we have the effective length factor K. Ito na yung naandun sa KL over R. Yung K natin, meron tayong end restraint condition. So, depende po yan depende pa rin yan sa support. Ano po? So, kunyari, pwedeng pin. Kunyari, meron ditong beam. Possible na ito pin din. Kaya naman, fixed siya. So, yung brace frame, typically, yung K natin is equivalent to 1. Kapag braced. Okay? Kapag naman unbraced, yung K natin usually always greater than 1 yung ating K. So, ito yung process natin pagkuha sa mga unbraced frames. Pero, kunyari, given sa inyo is braced frames. Sa braced frames kasi, meron na tayong support pagdating sa lateral loadings. So, kunyari, ito. Tapos, meron na tayong mga bracing ganito. So, yung bracing na yung makakatulong para sa pag-sway, tsaka para masustain yung ating column sa buckle. Kasi usually, hindi lang yung load natin na PU yung nagbibigay ng effects pagdating sa buckle pag ganyan ng columns, pag buckle. Usually, kunyari, meron ding lateral loads. Ayan din yung nag-force para mag-buckle din yung columns natin. Kaya, kung meron tayong lateral or braced frames na tinatawag, kapag sinabi natin ulit braced frames, merong shear wall. Yung shear wall, intended purpose niya is for the shear loads lang. So, possible na, kunyari, ito yung bracing. Yung pag-buckle natin, kaya na andito. Pwede yan pa-cross, yung brace. Pwede naman buong concrete lang dito, shear wall yung tawag. Yung pag-buckle ng columns may iwasan din or ma-minimize dahil meron tayong bracing. Kaya, yung K natin, equivalent lang sa 1. So, hindi na siya madadagdagan pa. Hindi na siya ma-extend pa na ma-consider natin as detailed calculation pagdating sa cylinder columns. Pero, yung mga engineer, meron din tayong na-discover na tinatawag nating Jackson and Moreland alignment charts.
ito yung gagamitin natin para ma-determine natin yung K based doon sa different end restraint factor, which is the ratio of the sum of the column stiffness to the beam stiffness at a joint. So yung alignment charts natin, similar lang din ito sa interaction diagram, na meron tayong charts or diagram na kukunin, gagamitin, tapos ang gagamitin nating mga factors na kailangan is itong summation ng EI over L ng mga columns tapos ng beams. Ito, kino-consider na yung mga frames. Kunyari, meron kayong ganitong frames. Ito yung beam, ito naman yung columns. So, dito sa EI over L ng mga columns, ito naman yun. Kukunin nyo yung EI over L. Yung length ng columns, yung L ng columns, lahat. Tapos, beams naman, itong dalawa. Tapos, makakuha nyo na yung itong factor na to. Mamaya, meron tayong example niyan para pagkuha ng K. Yung sa columns ay sa steel design kasi yung K natin madidetermine lang natin based sa supports on both ends. Pero sa atin, pwede nating magamit yung alignment charts para mas accurate natin malaman yung K na gagamitin natin. Ganito yung magiging itsura ng braced tsaka unbraced. Okay, so yung lateral movement resisted by shear and wall trusses, K is less than or equivalent to 1. So, kunyari, may ganitong supports. Ito na yung mag-serve as braced na siya. Kapag sinabi nating braced, equivalent lang din po siya sa non-sway. Kasi may mga terms po tayo na sway tsaka non-sway, tapos braced tsaka unbraced. Kapag braced, since naka-braced na siya, hindi na siya mag-sway. Okay? Kasi meron na tayong bracing. Kapag naman unbraced, possible na mag-sway pa din yung columns natin. Possible, kunyari, walang masyadong support like columns, so sa ibabaw niya, beams. Kaya naman, slab. So, ang tendency ng columns, pwede pa din niya mag-sway. No? So, wala tayong lateral reinforcement o wala tayong lateral supports para dito sa ating columns. Kapag naman yung frame relies entirely on the column bending for stability, yung K natin is greater than 1. Unbraced naman siya, no? Gaya nito. Oh. Ito yung mga factor. Kapag meron tayong support at both ends, yung ating K is equivalent to 1. Gaya nito. Kapag naman ganito, fixed support, yung KL natin or K natin is 1/2. Usually, kunyari, ito mga problem, ang possible na gamitin kasi natin dito is yung alignment charts. Kasi mas accurate yun. Yan yung different scenario para dito sa slenderness. So, the following assumptions are made in deriving the formula for critical buckling load. So, yung critical buckling load, galing po siya kay Euler's equation, Euler's buckling load. Pares ba yan sa steel? So, wala naman. Ano pa yan? 250 years ago pa yan, na-discover. Yung formula na to, 250 years ago. Naichismis kasi yan sa akin dati ni Euler, 250 years ago. Tapos, pinasa ko na lang. Based kay Euler, ito yung assumption na gagawin natin. Yung compressive loads natin are applied at the ends of the column without eccentricity. So, hindi po natin i-consider yung eccentricity kasi nasa gitna daw po yung ating PU or compressive loads. Pangalawa, the column is perfectly straight before the loads are applied. So yung pag-analyze natin kasi ng Euler's buckling load, yung assumption natin pangalawa is yung column daw natin is straight. Hindi pa siya nagbabakel, wala pa siyang pagbabago sa ating cross section. Tapos the ends column are frictionless pin or kaya hinges, which allow the column to buckle about any axis of the cross-section. Tapos yung column is made homogeneous and isotropic material. So, hindi po tayo pwedeng maggamit ng composite material. Kunyari, merong C-channel sa loob. Sa analysis ng Euler's buckling equation, homogeneous lang siya. O kaya naman, kung concrete, concrete lang. Kung kung steel, steel lang. And then, sulfate of the column is ignored. Ayan yung mga assumptions sa atin kay Euler's. So, ito yung magiging equation natin para kay Euler's buckling load.
The concentrically loaded cylinder column was developed by Euler 250 years ago, more than. So meron tayong equation ng Euler's buckling load PC is equivalent to pi squared EI effective KLU over KLU squared. Wherein yung E is the modulus of elasticity, tapos yung I naman least moment of inertia. Tapos, it's seen that the buckling load decreases rapidly with increasing slenderness ratio. Mas bumababa daw po yung value ng buckling load natin kapag tumataas yung ratio ng KL over R. Kapag hindi given yung EI, pwede natin ma-solve gamit yung equation na to. Or ito naman. So, yung beta DNS dito is the factor dead load moment to maximum total factored moment. Yan. Tapos yung EC, parehas yan dito. Ay, hindi. EC, modulus of elasticity ng concrete. ES naman is steel. I ng concrete, steel. Same dito. Pero usually, hindi naman natin ito nagagamit, no? Kasi yung EI, pagdating dito is hindi naman always. Mostly, given siya. Next, medyo marami-rami lang itong i-consider natin sa columns, pero yung calculations, madali lang naman. So wala na tayong masyadong analyzation, no? We have the tinatawag nating moment magnifier method. So ano daw ba itong moment magnifier method na to? So, when slenderness threshold are exceeded, the design moment MC must be amplified to account for lateral deflection P delta effects. So, meron tayong tatawaging ito. Basta ang tawag natin dyan, ito na lang tawag natin magnifier. Okay? Magnifier yung tawag dyan. Ginagamit yung magnifier na to para i-magnify natin yung moment yung present dito sa ating column. Sama naman, di ba? So, meron tayong magnifier. Meron tayong moment C. Ito na yung maximum moment or threshold moment or the design moment. Pwede din natin itong tawaging MU. Or sa atin, wala na itong C. M na lang. No? Tapos, yung M2, yan yung larger moment, no? Na na-solve natin. Kinagamit natin itong magnifier para i-magnify. Tama na, magnify. Papalakihin natin yung effects ng moment sa columns. Bakit natin ipapalakihin? This is specific sa mga unbraced columns. Lipat tayo. Ito. The primary purpose of moment magnification using the magnifier is that to account for second effects and the slender columns which are not captured by standard first order elastic analysis. Ito na yung sa PC. When a column is slender, it deflects laterally under axial tsaka transverse loads. This deflection creates secondary moments that amplify the initial moments. Parang ganon. So, yung ibig sabihin lang dito is that, when a column is slender, it deflects lateral, under axial, and transverse loads. Tapos, dahil doon sa pag-deflect niya ng lateral tsaka transverse loads, nagke-create ng panibagong secondary moments. Yung secondary moments na yun, hindi siya na-consider doon sa una nating na-discuss na na mga analysis. Kaya, para ma-consider yung mga moments na yun, na secondary moments na tinatawag natin, meron tayong tinatawag na magnifier method. Ito na yung magnifier ng moment. Kaya, kung ma-observe nyo, yung moment natin na bago, ito na yung merong consideration ng second moment, mumultiply lang natin yung pinakamalaking moment dito sa magnifier. Ito na yung magiging moment. Bakit meron tayong ganito? Ito yon. Yung magnification factor or magnifier, it addresses two type ng structural behavior. Una, meron tayong member curvature.
yung tatawagin nating magnifier B. This accounts for the effects of the column bending o kaya naman curving. Ibig sabihin, sa columns, yung ina-analyze lang nating una, yung pag-buckle niya. Ito na yung nasa moment number 2 tsaka moment number 1. Pangalawa, meron tayong tinatawag na lateral drift. Sabihin natin, nag-structural analysis na kayo. So yung lateral drift, o kaya naman yung tinatawag nating P delta effect. Kailangan na din itong ma-consider sa buong frames. Ito na din yung consideration na tinatawag nating lateral drift. This is used for frames not braced against sideways. Yung lateral drift naman, kunyari, meron kayong columns, ganito. Wala ditong support, walang masyadong bracing. Yung tendency nito mag-sway yan pag ganito, kaya naman pag ganyan. Parang gaganyan-ganyan. Ito na yung delta na tinatawag, delta P effects. Or yung lateral, nag-drift siya. Okay? So yung i-consider din natin ito. So kasama na yan dito sa magnification factor natin. Tatawagin natin siyang magnification S. Ito naman, magnification B. Okay, pero sa part ng ACI, very detailed pa sila. Kailangan nilang i-consider yung delta B tsaka delta S. Separate. No? Kunyari, siya? Braced column. Gagamitin nyo lang delta B. Kapag naman, kunyari, na-mention, kailangan i-consider yung lateral drift. Delta S lang din naman yung consider natin. So sa atin naman, combined na siya. Combined effects ng lateral and member curvature. Okay, ito yung magiging equation natin. For non-sway frames, meron tayong MC. Ito na yung factored moment sa columns. Magnification multiplied by M2. Yung M2, ito na yung first order factored moment, yung mas malaking moment, bigger or larger. Tapos yung yung magnification factor, pwede nating ma-solve gamit yung CM over 1 minus PU over 0.75 PC. Yung PU is yung actual factored load. Yung PC naman is yung buckling load. Yung pi squared EI KLU. Oh, di ba? Yung CM, pwede nating ma-solve gamit ito. 0.6 minus 0.4 M1 over M2 without transverse load. Pero kung meron transverse load, meron lateral load, CM is equivalent to 1. Tapos, pwede natin i-check yung M2 min para malaman natin kung ano yung gagamiting minimum na moment. So, kunyari, kailangan yung M2 is greater than M2 min, M2 minimum, wherein yung M2 minimum is equivalent to PU, ito yung actual load, times 15 plus 0.03H. Kapag nag-exceed yung M2 min sa M2, gagamitin natin, tapos yung CM natin will be equivalent to 1 since yung nag-exceed. So, yung gagamitin natin dito is 1 na lang kapag yung M2 minimum is greater than M2. Kapag sway frames naman, kapag sway frames, you consider itong magnification factor para sa lateral drift or yung sway. Nag-sway kasi yung sa columns natin. Tapos, yung formula naman nito is ito. 1 minus Q. Tapos, ito din. Sample problem. Sample tayo nito, tas a square column having an unsupported length of 5. So, meron tayong naibigay na given na unsupported length na daw. So, this one is the L sub U. It is used in a braced frame against sideways. The column is bent in a single curvature. Yung M1 over M2 natin is positive, negative na. Subject to factor end moments of 58 tsaka 42 kN. Alin yung M1 tsaka M2 dyan? M2, 58. M1, 42. So, paano natin malalaman? Kung alin yung pinakamalaki sa dalawa, ayan yung M2. Determine its minimum dimension so that
slenderness effects may not be considered in the analysis. Okay, so lagay natin yung given, 5 meters. Tapos braced in a frame. Braced frame daw siya. So ang gagamitin natin dito, para kasi hindi natin makonsider yung ating slenderness effects, balikan natin yung provision sa KL. Brace siya. So, ito yung gagamitin natin equation, no? Meron tayong KLU over R, 34 plus 12, M1 over M2. Tapos, dapat less than siya or equal to 40. Yung KL over R daw is 34 plus 12. Tapos, M1 over M2. Yung nakalagay doon is less than or equal. Nakalagay sa problem natin, minimum dimension so that it may not be considered. So, pwede natin i-equate ito, yung equation, no? Gawin natin siyang equivalent. So, malalaman natin yung pinaka-minimum doon na section. So, for example, by the way, ano yung K natin dito? Bakit 1? Nakalagay, braced frame. So, yung K natin kapag braced frame is equivalent to 1. Lagyan na lang natin column. Okay, so para dito meron tayong LU tsaka R. So, by the way, saan natin makukuha yung minimum dimension dito? Sa R. So, yung R natin, ang nakalagay is square column having an unsupported length. Anong gagamitin natin? Pwede natin gamitin yung I over A. O kaya naman, doon sa ating provision, meron ding isang equation para sa rectangular or square column. This is equivalent to 0.3 times the depth or the dimension. So, pwede natin itong gamitin na lang. So, para dito, meron tayong K na 1. Yung L natin is 5,000 kasi naka-mm. Divided by 0.3 H. Yun. Equivalent ito sa 34 plus 12 times negative. Kasi bakit negative? Single curvature. Okay, so we have 42 over 58. So no need na pwede nyo naman i-convert pero ma-cancel out lang naman kasi yung conversion. Kasi relation lang naman ito. So, based on this equation, meron tayong H na ma-solve. That is equivalent to. Start siya, point. H natin. Square naman yung H ay yung column natin, no? So, paras lang sila. Paras yan H. So, pwede nating i-round up ito. 660 mm.